Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Saktong-sakto ang topic natin ngayon kasi napakainit ng panahon tapos biglang umulan. Ito ang gustong-gusto ng mga amag or mold dun sa yellow corn. Pagka may amag ang yellow corn, pwede pa ba ang ipakain sa manok? Siyempre, pag ipapakain mo sa kanila, gusto lang nila. 'Di ba? Kakainin lang nila. Or kung ihahalo mo sa darak o kung ano man yung materials na paghahaluan mo dahil ikaw ang nagmi-mix ng sarili mong feeds, kakainin siyempre nila. Pero may danger ang mold sa kalusugan ng mga manok. Kaya advisable na huwag mong ipakain ang yellow corn na may amag. Pagka may amag ang yellow corn, nanghihinayang ka man pero kailangan i-discard mo yon dahil hindi na po pwedeng ipakain mo sa mga manok yon. Madadamage ang liver nila, kidney at saka yung gizzard nila. Lalo na kung maramihan yung pagbibigay mo, yung halos pinapakain mo na lang sila ng mais na may amag para lang makaubos mo yung mais na inamag, no? Tapos kung ibibilad mo naman, limbawa, kasi pwede namang ibilad mo, kung konti lang ang amag, pwede namang ibilad mo, mawala yung ibang amag siguro, pero hindi sigurado na mawawala yung mga mold na nandun, no? Ang mold or yung amag ay napakabilis dumami niyan. 'Di ba kung halimbawa grabe yung pagkakaamag niya, makikita mo niyan nagi-green, kaya may mga puti-puti, yung mga itim-itim, mga ganon. Yun yung nakakasira sa kalusugan ng mga manok pagka ipapakain mo pa rin yung inamag na mais doon sa mga alaga mong manok. Yung pinapalaki mong manok, hindi sila lalaki agad. Hanggang ikamatay pa rin nila. Nagkakaroon sila ng diferensya sa gizzard. Humihina ang immune system nila. Kasi, di ba, ang liver affected, ang gizzard affected, kahit yung bituka affected, yung kidney affected. Ano ang i-expect mo or ano ang aasahan mo kung sira yung mga internal organs na yon na responsible sa detoxification, sa digestion, sa absorption. So, hindi talaga lalaki ang mga pinapalaki mong manok kung panay pakain ka ng inamag na mais or inamag na feeds. Parang tao lang din yan. Kung kakain tayo ng panis o kaya kakain tayo ng mga pagkain na inamag na, di ba tayo, nire-reject natin kaagad. Kung ang pagkain na iserve sa'yo ay may amag, syempre, ayaw mo. Kung pipilitin mong kakainin, masisira ang tiyan mo. O kaya masisira yung mga ibang organs mo din. Ganun din. Yung amag or mold, nagpuproduce yan ng mycotoxin. Hindi yan nakikita, hindi nalalasahan, hindi nararamdaman. Pero nagdudulot siya ng hindi maganda sa kalusugan ng manok pagka ipinakain sa kanila. Yung amag, madaling mag-multiply yan. No? Dapat stricto ka sa mga ipinapakain mo sa mga alaga mong manok. Kasi magsasuffer talaga sila. Kung iniisip mo na manok lang sila, di ba? Manok lang sila. Kaya nilang kainin yan, yung kahit na may amag. Paano makakapag-produce ng manok na magaganda ang katawan pagka nasa meat production ka? At paano ka naman makakapag-produce ng itlog na magaganda ang size at mataas ang production, maganda ang shell kung affected yung manok mo sa amag. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Salamat sa lahat ng mga sharer, yung mga hindi nag-skip ng ads, subscribers na bago and luma. Thank you. At salamat sa mga nagtatanong, nagko-comment. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.